Welcome to K-Catalog. Level 3, Unit 13, page 172 ng textbook, listening part na po tayo. Number 1, 여러분은 직장에서 어떤 상황에서 어려움을 느낍니까? Sabi, in what situation do you find it difficult at work? So, anong klaseng sitwasyon ka medyo nahihirapan, no, sa trabaho? So, dito merong example situation and ito yung questions. So, yung una, 일이 많은데 휴가를 신청해야 할 때 어떻게 해야 해요? 사bi niya, what should I do when I have a lot of work to do and need to request a vacation? So, paano daw ang gagawin kung gustong magbakasyon, pero, yan, hyuga is vacation, no? Gustong magbakasyon, kaya lang, maraming trabaho. Okay? Gusto mong gamitin yung leave mo, kaya lang maraming trabaho. Paano gagawin? Another one, 갑자기 몸이 아파서 출근을 할 수 없을 때는 어떻게 해야 해요? Paano ang gagawin kung biglaang nagkasakit, no? 갑자기 몸이 아파서. So, 출근할 수 없을 때 at hindi ka makapasok sa trabaho. Paano ang gagawin? What should I do if I suddenly become ill and cannot go to work? So, yan yung examples. So, ngayon dito tayo sa questions for the listening part. Sabi si Angela daw at Sonbe ang nag-uusap. So, question number 1. Angela 씨는 부장님께 어떤 서류를 냈습니까? So, si Angela daw, kay 부장님, anong klaseng document yung binigay niya, no? So, number 2, or number 1, again yung question, what documents did Angela submit to the manager or kay 부장님? Number 2, 선배는 휴가를 신청하기 전에 어떻게 하면 좋다고 했습니까? So, si 선배 daw, no? 휴가를 신청하기 전에 bago daw mag-apply for leave or vacation, paano daw ang magandang gawin? So, ano yung advice na ibinigay ni Sonbe kay Angela? And then, number 3, true or false? So, yung first one, Angela 씨는 선배에게 휴가 신청서를 냈다. So, kay Sonbe ba niya ibinigay yung 휴가 신청서 or application form for the leave? Yan, pakinggan na ige. Number 2, 휴가를 가고 싶으면 동료와 먼저 상의해야 한다. So, dito yung 상의. Ibig sabihin po niyan is 상의하다 to consult. Yan. So, kung gusto mo daw na mag-leave, gamitin yung vacation leave mo, ang una mo daw dapat na i-consult is yung employee or colleagues mo. So, not the boss but your colleagues lang muna. And then, number 3. 안젤라 씨는 직장 생활에 익숙해져서 실수를 하지 않는다. Sabi si Angela daw is, naka-adapt na or she is used to work life na dun sa trabaho niya sa company, nakapag-adapt na siya, and so, hindi na siya nakakagawa ng mistakes. Okay, hindi na daw siya nagkakamali kasi nakapag-adjust na siya. Now, I have here the script. Let's listen. 안젤라 씨, 무슨 일 있어요? 아까부터 표정이 안 좋아 보여요. 사실은 아까 부장님께 휴가 신청서를 냈다가 한 소리 들었어요. 부장님께서 뭐라고 하셨는데요? 저는 휴가를 쓰고 싶으면 날짜를 정하고 휴가 신청서만 내면 된다고 생각했어요. 그래서 부장님께 1월 8일에 쉬겠다고 말씀을 드렸는데 그렇게 하면 안 된다고 하셨어요. 맞아요. 직장에서는 상사에게 미리 허락을 받는 게 좋아요. 그날 회사에 중요한 일이 있거나 회의가 있을 수도 있으니까요. 저는 그렇게 해야 하는지 몰랐어요. 그럼 휴가를 못 쓰는 거예요? 휴가는 써도 된다고 하셨는데 기분이 좀 그래요. 직장 생활에 적응해 가는 줄 알았는데 이런 실수를 해서 너무 속상해요. Okay, so let's discuss yung sinabi dito sa kanilang usapan. Sonbe, sabi niya, Angela 씨, 무슨 일 있어요? So, anong meron, Angela? 아까부터 표정이 안 좋아 보여요. So, again, 표정, yung facial expression, no? So, mukha kang, not in the good mood. Sagot si Angela, 사실은 아까 부장님께 휴가 신청서를 냈다가 한 소리 들었어요. Actually, I submitted my vacation request
to the manager earlier and got scolded. So, ibig sabihin itong 소리 들었어요. Medyo napagalitan daw siya no, ni manager or 부장님 nung binigay niya yung kanyang VL form, no? Vacation leave form. Bakit kaya? Sabi ni 선배, 부장님께서 뭐라고 하셨는데요? Anong sinabi ni manager? 사비 니 안젤라, 저는 휴가를 쓰고 싶으면 날짜를 정하고 휴가 신청서만 내면 된다고 생각했어요. So, sabi ni Angela, nasa isip niya or ang iniisip niya na dapat na gawin kapag gusto niyang gamitin yung kanyang leave is to decide yung date and ibigay lang yung leave form. Tapos, okay na. So, yun yung akala niyang dapat na gagawin. 그래서 부장님께 1월 8일에 쉬겠다고 말씀을 드렸는데 kaya sinabi ko kay bu장님 na January 8 ay magre-rest ako. Kaya lang, 그렇게 하면 안 된다고 하셨어요. Yun. So, medyo nasermonan daw siya, no? Ang sabi daw sa kanya is, ay, hindi dapat ganon. So, bakit? So, di ba, pag magli-leave tayo, kailangan we have to, inform in advance. Hindi yung right away. Diba? Walang biglaan na magaganap dapat. Sagot si 선배, 부장님께서 뭐라고 하셨는데요? What did the manager say? So, ano daw ang sinabi ni 부장님? 사비 니 안젤라, 저는 휴가를 쓰고 싶으면 날짜를 정하고 휴가 신청서만 내면 된다고 생각했어요. 사비 니, I thought that if I wanted to take a vacation or a leave, I could just pick a date and submit a vacation form or leave form. So, yun lang daw yung akala niya na dapat na gawin. So, I thought, kapag gustong magbakasyon or mag-leave, bibigay mo lang yung, or pipili ka lang nung date, no, na kung kailan mo gustong mag-rest at ibibigay mo lang yung leave form mo. 그래서 부장님께 1월 8일에 쉬겠다고 말씀을 드렸는데, that's why, or so, I told my manager that I want to take a vacation on January 8. So, yun daw yung sinabi niya kay manager. Manager or boss, gusto ko pong mag-rest ng January 8. And then, binigay niya na yung application form. Tapos, 그런데, 드렸는데, 그렇게 하면 안 된다고 하셨어요. So, ito yung sinagot sa kanya ni manager, no? Parang nasermonan siya na, hindi pwedeng ganito. So, bakit? Kasi parang nabigla yung manager, no? Parang on the spot, nagbigay ka ng date, tapos binigay mo yung leave form mo, and then you're expecting na ma-approve siya. So, syempre, di ba, hindi naman ganun ang system? 사got si 선배, 맞아요. 직장에서는 상사에게 미리 허락을 받는 게 좋아요. So, dito nag-agree si 선배 dun sa ginawa or sinabi ni manager na hindi pwedeng ganun. So, sabi nga, dapat sa trabaho, yan, so, mi리, in advance. You'll get an approval muna, no, sa boss. Okay, so, at work, it's a good idea to get permission from your boss in advance. Then, 그날 회사에 중요한 일이 있거나 회의가 있을 수도 있으니까요. So, dito sinabi ni 선배 bakit? Yung reason, no, kung bakit kailangan in advance makahingi siya ng permission. So, hindi yung biglaan. Kasi nga, hindi nila masasabi na during that day, so example, sa January 1, ay not January 1, January 8 na gusto ni Angela, possible na merong important na trabaho or meeting. So, kaya dapat laging in advance. So, si Angela, 저는 그렇게 해야 하는지 몰랐어요. So, hindi daw niya alam, no, or hindi siya aware na ganun dapat. So, baka first time ni Angela, no, na maging employee. So, next. 그럼 휴가를 못 쓰는 거예요? So, tinanong siya ni 선배. So, hindi ka makakapag-leave? Sagot si Angela. 휴가는 써도 된다고 하셨는데 기분이 좀 그래요. Sabi niya, sabi ni boss, pwede naman daw gamitin yung vacation leave. Pero syempre yung feeling, yan, medyo, hindi ganun kaganda yung feeling kasi nga napagalitan. So, parang walking on, eggshell si Angela, no? Yan, nakikiramdam. So, parang pag ginamit ko ba ito, baka mamaya kung ano yung masabi sa akin. So, parang wag na lang. Ganun yung feeling niya, no? 직장 생활에 적응해 가는 줄 알았는데 이런 실수를 해서 너무 속상해요.
Sabi niya, I thought I was adjusting to work life. Kala ko nakakapag-adjust na ako sa trabaho. But I'm so upset that I made this mistake. Sabi niya, no? Nakakapag-adjust na ako. Akala ko nakakapag-adjust na ako sa trabaho. So, itong part na to. So, tapos, it's nakaka-upset lang daw, no? Or it's upsetting na nagkamali siya. Okay? So, parang nagkaroon siya ng ganong pagkakamali. Which is okay lang kasi first time ata ni Angela. So, next time, alam niya na. Okay? So, ayan yung ating listening or usapan. Ngayon, yung question sa number 1 kanina, ano yung document na or form na ibinigay ni Angela kay Bujangnim. So, ano nga ulit yon? Yung 휴가 신청서. Asan yun? Itong part na to. 휴가 신청서. Yan, Bujang님께 휴가 신청서를 냈다. So, yan yung sagot for number 1. Then, for question number 2, ano yung in-advise ni Sonbe, no, kay Angela? So, ito yung part na yon, no? 상사에게 미리 허락을 받는 게 좋아요. Then, for true or false ng item number 3, so yung tatlong question doon, again, yung una, ang question is, so, ito, no, yung questions ulit. Number 1, so ang sagot natin for number 1, Angela 씨는 부장님께 tapos, 휴가 신청서를 냈습니다. Number 2, 선배는 휴가를 신청하기 전에 tapos, 상사에게 미리 허락을 받는 게 좋다고 했습니다. And then, number 3, true or false. Angela 씨는 선배에게 휴가 신청서를 냈다. So, kay 선배 ba niya ibinigay yung kanyang leave form? Mali, no? Kay Bujang님. Number 2, 휴가를 가고 싶으면 동료와 먼저 상의해야 한다. So, sa mga colleagues mo ba muna dapat i-consult yung iyong leave? Mali, no? Sa boss muna, no? 상사에게. Next, Angela 씨는 직장 생활에 익숙해져서 실수를 하지 않는다. So, hindi ba nagkamali si Angela kasi nakapag-adjust na siya? Mali, no? Sabi nga niya, I thought nakapag-adjust na ako sa trabaho or nakapag-adapt na ako sa trabaho. So, it's upsetting na nagkaroon ako ng ganitong mistake. So, ibig sabihin, nagkamali siya, no? And, hindi pa talaga 100% na nakakapag-adjust or adapt. So, that's for listening part. And then, check natin yung danojang muna dito. 허락을 받다. So, again, ito yung ating permission, to receive permission. Yan. And then, 상의하다, to consult. 반반씩, half. Okay? So, ban means half. 반반씩, 50-50, kumbaga. Bottom natin, pronunciation, we have ni은, 첨가. So, yung ating letter na ni은. Then, 첨가 means addition. Okay? So, tingnan natin yung example words muna. 안 좋은 일. So, pag binasa mo siya, so, yung ni은 dito, mapupunta siya kay iyeng. Okay? So, originally si iyeng, kapag nasa unahan siya, no? Or nasa taas, yan, no value. So, si ni은, dito siya mapupunta kay iyeng. Kaya magiging 안 좋은 일. Okay? So, instead na 안 좋은 일, magiging 안 좋은 일. Next, 급한 일. Pag binasa mo siya, it should be 급한 일. And then, 집안일. Yan, 집안일. Okay, so, 안 좋은 일, so something na hindi maganda, no? Then, 급한 일, emergency. Okay? Biglaang pangyayari. Then, 집안일, ito naman yung household chores, gawaing bahay.
Sa example sentences, 무슨 안 좋은 일 있어요? 무슨 안 좋은 일 있어요? So, anong nangyari na hindi maganda? 저는 급한 일이 있어서 먼저 가야 할 것 같아요. 저는 급한 일이 있어서 먼저 가야 할 것 같아요. So, meron akong biglaang gagawin. Okay? Or meron akong emergency, pwede din, no? Kaya, sa tingin ko ay mauna na ako. Okay? Mauna na ako, no? Kasi meron akong biglaang gagawin. Next. 집안일은 반반씩 나누어서 하고 있습니다. 집안일은 반반씩 나누어서 하고 있습니다. So, yung gawaing bahay ay pinaghahatian namin. No? So, half-half kami, 50-50 kami. For example, asawa ko tsaka ako, no? So, siya yung sa tagahugas, ako tagaluto, yan, 50-50. So, nanuoso, ibig sabihin ng nanuda, share. Okay? So, we share household chores 50-50. Okay? So, that's for pronunciation. And this is listening part ng Level 3, Unit 13. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.